pamilya sa Roa City, Capiz ay nananatiling nasa evacuation center dahil sa nagdaang bagyong Ramil. Halos 70,000 pamilya sa Luzon at Visayas nananatili pa ring apektado ng bagyong Ramil. Ilang pamilya sa Davao Oriental ay nangangambang muling maramdaman ang pagyanig ng lupa dahil sa mga nagdaang lindol. Ilang paaralan sa Camarines Sur masayang nakilahok sa 63rd UNEP Army ROTC Activation Day. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako si Joshua Ael. At ako naman si Joshua Benny. Mga napapanahong paksa aming ibabalita. Hinaing ng bayan, aming pakikinggan. Ito ang Balita Aktakan, maghahatid ng tapat na serbisyo para sa Pilipino. Magandang umaga, bayan. Ang posibilidad na muling maramdaman ang pagyanig ng lupa ay nagdulot ng labis na pangamba sa maraming residente ng Manay, Davao Oriental. Matapos ang nagdaang sunod-sunod na lindol sa kanilang lugar. Para sa mas detalyadong balita, nag-uulat Jan Castañeda. Pasado alas 9:43 ng umaga noong Oktubre 10, tumama ang malakas na 7.6 magnitude na lindol sa Manay, Davao Oriental. Sinundan ito ng 5.6 magnitude noong Oktubre 14 at 5.8 magnitude noong Oktubre 20 malapit sa baybayin ng nasabing lugar. Dahil sa sunod-sunod na pagyanig, bakas pa rin ang takot at pangamba sa mga residente, lalo na sa mga hindi pa muling nakakabangon mula sa pinsalang dulot ng lindol. Isa na rito si Justin, 26 anyos, na nawalan ng tirahan dahil sa nasira ito dulot ng lindol. Natutulog po ako noong mangyari ang lindol. Mabilis akong lumabas ng bahay at may wala akong naisalbang kahit na anong gamit. Sobrang sakit na makita mo unti-unting na gumuguho yung bahay na pinaghirapan yung kita. Samantala, patuloy pa rin ang pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental at mga karatig bayan, katuwang ang DSWD at iba pang organisasyon, sa pagbibigay ng tulong tulad ng pagkain, materyales at pinansyal na ayuda para sa mga residente sa apektadong lugar. Patuloy rin ang pagdating ng mga donasyong food packs, inumin, damit at iba pang pangangailangan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dumating rin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos noong Oktubre 13 upang personal na pangasiwaan ng relief operations at magpang-abot ng tulong sa mga mamamayang labis na naapektuhan ng lindol. Sa ngayon ay unti-unti na bumabangon ng mga residente mula sa pinsalat dulot ng sunod-sunod na paglindol. Sa kabila ng takot at pangamba, ang tanging panalangin na lamang nila ay huwag nang maulit ang ganitong uri na sakuna. Mula sa Manay, Davao Oriental, ako si Jan Castañeda. Samantala, dahil sa gupit ng bagyong Ramil, ilang residente ng Roa City, Capiz ay nananatili pa rin sa evacuation center. Live mula sa Roa City, Andrea, kumusta ang lagay dyan ng panahon ngayon? Magandang umaga, Joshua. Kagabi lamang ay sinanta ng bagyong Ramil ang Roa City, Capiz na sumailalim sa signal number 2. Kinaumagahan, makikita ang iniwang bakas ng bagyong Ramil. Sirang tahanan, tulay, infrastruktura at maging pangkabuhayan ng maraming pamilya ay naapektuhan. Kaya naman, minabuti ng pamunuan na manatili muna sa evacuation center ang mga residente upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ngunit, may iba pa ring mga nagpupumilit na bumalik sa kanilang mga lugar upang makita ang kalagayan ng kanilang mga tahanan. Gusto ko na po mag-uwi kasi yung mga hayop na alaga ko po hindi ko pa napapakain simula pa nung nagbagyo, tapos i-check ko rin po yung mga gamit ko na nasalanta ng bagyo kasi baka makuha siya ng mga kapitbahay namin. Tapos yung mga nakatago ko po doon na pera, hindi ko na nakuha kasi nagmamadali ako nung pag-alis namin nung nagdating yung rescue kaya gusto ko na balikan sa bahay. Baka nawalan na yun dun Tapos yung mga alaga ko nga baka nangangamatay na. Yun lang yung dahilan kung bakit gusto ko na umuwi sa bahay namin. Sa kasalukuyan, halos 1,300 pamilya ang nananatili dito sa ating evacuation ngayong umaga. Samantala, pinahintulutan naman ng Capiz
Risk Reduction Management Council ang ilang mga kalalakihan upang umuwi muna at kumuha ng kaunting gamit sa kanilang mga tahanan kasama ang mga rescuer. Sa kabila nito, sinigurado naman ng pamahalaang hindi sila magkukulang sa pagbibigay ng serbisyo tulad ng mga gamot, pagkain, inumin para sa mga residente na nandito ngayon sa evacuation center. Maraming salamat, Joshua. Yan lang muna ngayon ang latest mula dito sa Rojas City, Capiz. Muli, ako si Andrea Jade Colliantes. Magandang umaga. Abangan sa aming pagbabalik. Halos 70,000 pamilya sa Visayas at Luzon ay nananatili pa ring apektado ng bagyong Ramil. Bagong low pressure area na mataan sa Bagong low pressure area na mataan sa Philippine Area of Responsibility. Muli ba? Bagong low pressure area na mataan mula sa Bagong low pressure area na mataan sa loob ng Philippine Area of Responsibilities. Maaari bang tumama ito sa kalupaan? Lahat ng yan ay tutukan sa pagbabalik ng Balita